Dapat uminit ang dugo mo rito. Si Guy mula sa Bangladesh ay pumunta sa Amerika. Nagsimulang magbanggit ng mga pangalan ng kalye. Pinangalan ng Islamikong mananakop ang mga kalye. Minsan hindi ko talaga mapaniwalaan ang kayang gawin ni Allah para sa'yo. Ang nagawa ni Allah para sa'yo. Isang lalaking Bangladeshi, nagngalan ng mga kalye sa United States batay sa mga Muslim na bayani. Karamihan sa Muslim na bayani ay pumatay ng Kristiyanong bayani. Magkaiba ang mga bayani nila at sa inyo. Mga kaibigan, ako si Haris Sultan at may magandang balita para sa inyo. Bago ko talakayin yon, kailangan kong sabihin na ang Amerika ay iba sa ibang bahagi ng kanluran. Nagsimula tayong makakita ng panawagan para sa Sharia sa United Kingdom, Germany, France, at iba pang bansa sa loob ng dekada. Paulit-ulit kong pinapakita sa inyo ang video na ito na naitala noong 2005. Ngunit wala talagang ginawa ang pamahalaang British. Pinaniwala nila ang publiko na sila'y mapanlait sa lahi at Islamophobic. Bla bla bla, gets mo na! Ganyan din kalala sa United Kingdom, Pransya at Alemanya. Ikinagagalak kong sabihin na medyo kakaiba ang Estados Unidos. Kaya sa Texas, sinusubukan nilang magtayo ng isang Islamikong lungsod na tinatawag na Epic City, kung saan hindi pinapayagan ang mga hindi Muslim. Okay, bawal ang mga hindi Muslim sa Islamikong Epic City na ito. Ito ang sukdulan ng sarili nilang Islamikong lugar na puno ng Sharia. Matagal na nilang sinasabi na ipapatupad ang Sharia doon. Pero salamat, itong babae na si Amy Meg, na matagal nang nagsusumikap para ibunyag ang pag-usbong ng Islamismo at ang lumalaking impluensya nito sa Amerika. Nakuha niya ang pansin ni Greg Abbott at inanunsyo niya lang, hayaan mong basahin ko yan sa'yo ngayon. Nanawagan ako sa mga piskal ng distrito na imbestigahan ang umano'y Sharia Court sa Texas. Walang legal na kapangyarihan ang mga tribunal na ito dito. Batas lang ng Texas at korte nito ang masusunod sa mga mamamayan. Si Amy Mech ay nagtatanong kung may aksyon na ba ang inyong opisina matapos niyang iulat ito noong Mayo at kung pwedeng kumpirmahin. Laging nagtatrabaho si Amy. Sige, sa tingin ko balang araw ay nararapat si Amy. Ewan ko, kung ano man ang pinakamataas na parangal para sa sibilyan sa Amerika, karapat-dapat siya doon. Sinabi ni Greg Abbott na walang Sharia Court o Epic City sa Texas. Pakinggan natin siya. At tama nga yan. Lalong komplikado ito at maaring lumala dahil kahit anong tawag may bayarin na dapat bayaran at napupunta ito sa mosque. At ayon sa impormasyong meron tayo, bahagi niyan ay napupunta sa mga opisyal o leader. Kung iisipin mo sa ibang mga bansa, mas mataas na IMOPS. Isa ito sa mga dahilan ng kaso ng panlilinlang at iba pa. At iyon ay dahil hindi malinaw sa mga dokumento kung paano gagamitin ang perang ito at kung paano ito kakailanganin para bumalik sa mosque at mga leader nito sa United States man o ibang bansa. Sinikap nilang itago ang totoong layunin ng kanilang ipinapataw. At tanging ang mga investigasyon lamang ang nagbunyag ng estrukturang kanilang nilikha na sadyang maraming depekto. Para hindi mahikayat ang mga hindi Muslim na bumili ng lupa o bahay sa Muslim Epic City na ito, kailangang magbayad ng bayad ang mga residente. 75% ng halaga ay para sa lokal na mosque. Ang Epic Mosque o East Plano Mosque o kung anong tawag sa mosque na yon. Kung hindi ka Muslim, bakit ka magbabayad niyan? Maliit nilang paraan yan para hindi na pumunta ang hindi Muslim. Kita mo kung gaano sila katalino, kita mo kung paano nila ginagawa. Ganito nila nilikha ang mga enclave. Ito ang pinakamasamang halimbawa dahil dito nila sinabi ang gagawin nila. Alam naman ito ng publiko. May video kung saan sinabi ng isang tao kung paano pipigilan ang mga hindi Muslim na Amerikano na pumasok o bumili ng ari-arian sa aming lungsod. Sa United Kingdom, France at Germany, kusa itong nangyari dahil may Muslim na nagsabing, mukhang Muslim ang kapitbahayan na yon, lumipat tayo doon. At pagkatapos, sa paglipas ng panahon, umaalis ang mga puting Europeo sa lugar na yon. Dahil bababa ang presyo ng mga ari-arian, tataas ang krimen, at alam mo na, bumababa ang ganda ng lugar tuwing may mga Muslim na lumilipat sa inyong kapitbahayan. Hindi raw organisado, pero organisado naman at inanunsyo pa nila. Hayaan mong ipakita ko ang sinabi ng pinakamalaking taga-suporta ng lungsod, hayagan, at publiko. Walang hiya. Mga kapatid, alam kong marami na ang nakarinig sa ating magandang proyekto. Kilala bilang Epic Cities, tayo ay alhamdulillah nagtatayo ng isang buong lungsod, kalahating oras mula sa sentro ng Dallas. Para lang sa mga Muslim. May paraan kami para di makabili ng ari-arian ang mga di-Muslim sa bagong Islamic Sharia lungsod.
Literal na 30 minuto mula sa sarili nating plano masjid dito, ito ay magiging isang lungsod na may higit sa 1,000 tao. Alhamdulillah. Nilunsad namin ang website noong nakaraang taon at agad na benta ang unang yugto sa ilang araw. Dahil sa mataas na demand, binubuksan ng Epic Ranches. Ang Epic Ranches ay isang eksklusibong oportunidad para sa mga gustong malapit lang sa Epic City pero nice din ng mas malalaking lote. Meron kaming 2 Epic Ranches. Nagsisimula ang Epic Ranches isa sa 1 ektarya, umaabot hanggang 5 ektarya, habang ang Epic Ranches 2 ay may kalahating ektaryang lote. May oportunidad sa pamumuhunan para sa gustong magtayo ng condominium. Mga kapatid, limitadong pagkakataon ito. Ito ang kanilang plano. Ipapakita ko kung sino siya at ang mga ambisyon niya. Pakinggan ninyo. Magdala tayo ng revolusyon. Kung bawat isa sa atin dito mahigit 10,000 tayo. Kung bawat isa sa atin ay layuning baguhin ang isipan ng 10 tao, babaguhin ko ang isipan ng 10 katrabaho, 10 kaibigan at 10 pangkakilala. Sa susunod na taon, ibig sabihin agad nito na 10,000 tao na ang nakakakita ng mundo sa ibang pananaw. Ibig sabihin ayon sa pananaw ng Islam. Naiintindihan mo na ba ngayon kung bakit may mga random na Muslim na laging nangangaral sa'yo tungkol sa kanilang relihiyon? Laging nagsasabi ng mga kamanghamanghang bagay tungkol sa kanilang relihiyon? Ibig kong sabihin, nabubuhay tayo sa nakakatawang panahon dahil hindi ganoon kadaling lokohin ang mga karaniwang taga-kanluran. Oo, pwedeng lokohin ang mga asulbuhok na Wokistani na di pa nakabasa ng libro. Pero tuwing may Muslim na sumusubok magbigay sa'yo ng dawa o mangaral, maghikayat, ano ang unang tanong na pumapasok sa isip mo? Ayos lang yan. Pero bakit ang propeta mo ay nagpakasal sa 100 na taong gulang na bata? Dahil sa paulit-ulit naming ginagawa ito sa inyo sa loob ng maraming taon, kaya hindi ito gumagana. Pero tingnan mo kung gaano sila kaagresibo. May layunin sila, may agenda sila na hindi makabayan, hindi lang basta hindi makabayan. Sa totoo lang, laban pa sa Amerika. Laban ito sa kanluran. Ang pananaw nila sa mundo ay laban sa kanluran. Hindi nila kayang sakupin sa pamamagitan ng militar. Kahit posible itong mangyari sa Europa, pero sa Amerika, hindi nila kayang sakupin kayo ng walang lakas militar. Pero ito ay isang palihim na paraan ng paggawa nito. Ginawa na nila ito, nakita nilang tumaas ang bilang nila sa Europa. Alam ko sa Amerika, 2% lang. Pwede itong biglang tumaas. Tapusin na natin ang taon. Ano ang mangyayari kung lahat ng Muslim sa Amerika ay gawin din iyon? Literal nating magdudulot ng isang pampolitika at kultural na revolusyon. Ito ang tungkulin natin sa bansang ito. Makikita siyang bagong tagapagtatag ng Amerika. Naku po. Ikukwento ko pa ng kaunti ang tungkol sa lungsod na ito at patutugtugin ang isa pang video clip. May sasabihin din ako sa inyo. Ayos lang ate. Oh, mashallah kuya. Oh, kuya, grabe ang galing mo. Muslim lahat dito at Muslim na siyentipiko noong gintong panahon ng Islam ang pinagmulan ng mga pangalan. Ito ang Masjid Mashallah. Meron ding Salam Masjid dito. Pribadong parke. Yung lalaking yon ay Pakistani. Tignan mo, puro Muslim sila. Puro Muslim na Amerikano lang ang narito. Iyan talaga ang orihinal na layunin. Sige, hindi ako makakapaglaro dito. Mashallah, Allah Muhammad ang nakalagay. Diyos ko, ang ganda. Mga Muslim to, di ba? Nadina Villa, alam ko Muslim sila. Malapit lang ang masjid. Naglalakad kami papunta, mashallah. Ang dali dito. Anong ginawa mo, Amerika? Bakit mo hinayaan to? Muhan Allah sa Amerika, sa Estados Unidos. Maligayang pagdating sa Irving, Texas. At papasok tayo sa isang napaka-interesanting komunidad, isang komunidad na binubuo ng mga Muslim, isang komunidad kung saan lahat ng pangalan ng kalye ay Muslim. Ito ang Mahmoud Igo Drive ng Valencia State. Tingnan nyo ito mga ginoo at ginang. Sa Dallas, Texas mo lang makikita ito. Kung saan makikita mo ang mga bahay na ito na kahit ang mga tao sa loob ay hindi Muslim, pero talaga namang Tingnan mo ang mga pangalan ng kalye, Mahmoud. Muslim Amal Say Drives ang pangalan ng mga kalye. Bakit? Ano bang ginawa nila sa Amerika at bakit may mga kalye na ipinangalan sa kanila? Paano? Tingnan mo ang mga bahay na ito. Tinitingnan natin ang mga bahay dito sa Irving, Texas. May isa pang kapatid. Kita mo walang mga aso, wala talaga. Salam alaikum kapatid, mashallah, mashallah. Ganito ito dati. Kailangan mong makita to. Mahaba ang video kaya ilalagay ko ang link sa description. Dati mas maliit ang saklaw nito. Ganitong mga lungsod ang tinatayo nila sa Amerika gamit ang kanilang pangalan. Ipapakita ko ang kayabangan at pagmamataas. Pakinggan mo ito. Huwag mo akong pakinggan. Pakinggan mo sila. Pakinggan mo ang taong ito.
Hindi sila makapaniwala sa swerte nila at hindi Amerika ang pinasasalamatan, kundi ang Diyos nila. Pakinggan mo ito. Dapat ka talagang magalit dito. Si Guy mula Bangladesh ay pumunta sa United States of America. Nagsimulang magbanggit ng mga pangalan ng kalye. Nagsimulang magpangalan ng mga kalye ayon sa mga Islamikong mananakop. Hindi ka panipaniwala. Minsan hindi ko talaga mapaniwalaan. Hindi ka panipaniwala ang kayang gawin ni Allah para sa'yo? Ang nagawa ni Allah para sa'yo, isang Bangladeshi na lalaki nagsimulang magpangalan ng United States kalye sa Muslim na bayani. Karamihan sa mga Muslim na bayani na yon ay pumatay talaga ng mga Kristiyanong bayani. Magkaiba sila ng mga bayani. Magkaiba kayo ng mga bayani. Hindi sila pareho. Magkaiba talaga ang dalawang kulturang ito. Kahit gaano pa nila sabihin sa'yo na ang multikulturalismo at pagkakaiba-iba ang ating lakas, hindi totoo yun. Hindi naghahalo ang mga kultura. Matagal nang naglalaban ang mga kulturang ito. Akala mo basta na lang silang papasok dito at magiging maayos agad. Hindi ganun. Malinaw na hindi. Ano ang tinatawag na verbal manifestations? Kapag paulit-ulit mong sinasabi ang isang bagay sa isang tao, magiging ganun sila. Kapag lagi mong sinasabi sa isang tao na masama siya, magiging masama siya. Sinasabi ng mga tao na parehong na sinasakop ng mga Muslim ang lahat. Kung paulit-ulit mong sinasabi, gagawin ko talaga ito. Ipinagmamalaki pa nga nila yon. Kung natatakot ka na sasakupin ng Islam ang bansa mo, kung paulit-ulit mong sinasabi yon, mangyayari talaga. Yan ang paniniwala nila. Siyempre, hindi naman mangyayari yon dahil hindi babagsak ang Amerika. Pesimista talaga ako sa United Kingdom, France at Germany. Pero umaasa pa rin ako. Hindi madaling babagsak ang mga kamanghamanghang bansa na ito. Pasensya na itong mga barbaro mula sa gitnang panahon. Pero masasaktan sila ng husto at talagang nasasaktan na sila ngayon. Sa tingin ko, ang Estados Unidos, ang pinakamalakas na kanluraning bansa, ay hindi man lang mapapansin ng kahit gasgas. Ganyan ang tingin ko sa Estados Unidos. May ipapakita pa ako sa inyo. Mga kalye, Khalid bin Walid, Tariq bin Ziyad. Sinakop ni Tariq bin Ziyad ang Espanya, saka pumasok ang kanyang hukbo sa Pransya. Ang mga Muslim na bayani ay lumalaban sa Kristyanismo. Kinukutya at pinagtatawanan kanila. Walang pasasalamat at sinasabi pa, tingnan mo ang kaluwalhatian ni Allah. Pinapapasok niya sila sa United States kahit walang sundalo. Pinapangalanan din natin ang mga kalsada sa ating mga bayani, hindi sa kanila. Sigurado akong wala silang pinangalanang kalsada sa pangalan ng hindi Muslim. Maaaring gamitin nila ang mga tao tulad ni Martin Luther King o Malcolm X. Kasi alam mo, sinusubukan nilang sabihin, oh, tingnan ninyo, lumalaban kami sa puting supremasiya, sa puting hegemonya. Maaaring gawin nila yon, pero medyo pilit na rin yon. Ang mga dakilang mananakop tulad ng mga tao, kailangan nilang i-google ang mga mananakop na yon. O i-google mo ang ginawa ng mga mananakop, pumatay sila ng Kristiyano. Parang ano nga ba ang pagkakagawa sa atin? Nasusunog ang mga Islamophobe, bro. Ay google mo si Tariq bin Ziyad. Si Tariq bin Ziyad ay komandanteng Muslim na sumakop sa Espanya mula sa mga Kristiyano. Mga kalye, Khalid bin Walid. May digmaang sibil na nangyayari ngayon sa Amerika mismo sa harap mo at baka hindi mo pa namamalayan. Ang mga sandatang ginagamit ay hindi bala, kundi mga permits sa pagpapatayo. 279 hektaryang lupa. Kaya gaya ng sabi mo, kapatid Masjid, ito ay isang buong Muslim na nayon. Pinag-uusapan pa ang pangalan pero tiyak na Muslim name na may nayon ang pipiliin. Tama? Hindi lang sila nagtatayo ng bahay, gumagawa rin sila ng base para sa pananakop ng Islam sa Texas. Ang Epic City or East Plano Islamic Center ay isang 279-acre development malapit sa Dallas. Kaya ang mga kalye, Khalid bin Walid, tulad ng ibang dakilang mananakop, parang mga tao, i-google nyo ang mga mananakop na yon para malaman ang pinagmulan natin. Nasusunog ang Islamophobe. I-google mo si Tariq bin Ziyad. Si Tariq bin Ziyad ay Muslim na komandante na sumakop sa Espanya mula sa mga Kristiyano. Gusto pa nilang ipangalan sa kanya ang mga kalye sa Amerika. Nagyayabang na naman sila tungkol sa ordinansang nag-uutos na 75% ng bayarin ng may-ari ng bahay ay kay Majid mapupunta. Alam nilang ayaw ng mga Kristiyano makisali sa mosque. Kaya yung bayad sa serbisyo, 75% ng binabayaran mo ay mapupunta sa masjid. Kaya ko nasabi yun kanina. Paraan nila yan para hindi maengganyo ang hindi Muslim bumili ng property sa Epic City. Bakit mo gugustuhin na 75% ng binabayaran mong council rates o TEC ay mapunta sa isang mosque? Bakit? Sa ganung paraan, mapapalayo natin sila. Suso talaga, di ba? Galit sila sa'yo. Hindi ko maintindihan o maipaliwanag. Bagamat lumaki ako sa Pakistan at alam ko ang kultura, hindi ko maintindihan ang panlilinlang na ito. Panlilinlang ito, hindi lang sa kaaway, pati sa sarili nila. Kinamumuhian nila ang mga hindi naniniwala. Kinamumuhian nila ang mga kufar. Kinamumuhian nila kayo at ang inyong mga bansa.
pati Estados Unidos ng Amerika. Ito ang dahilan kung bakit tuwing tinatanong mo sila, sasabihin nila, hindi, mahal namin ng Amerika. Galit lang kami sa patakarang panlabas ng Amerika. Bakit kaya laging ipinagtatanggol ng isang puting Amerikano ang Amerika? Kahit pinupunan nila ang patakarang panlabas nito. Pero mamahalin at ipagtatanggol pa rin nila ang Amerika? Ang mga taong ito ay hindi mahal at hindi ipinagtatanggol ang Amerika dahil, ulit, hindi nila ito bansa. Hindi nila ito nakikita bilang sarili nilang bansa. Masisisi mo ba sila? Panlabas kasi ang pananaw nila. Iba rin ang kultura. Gaya ng sinabi ko, magkaiba ang kanilang mga bayani, moralidad, ideal, at inaasahan na salungat sa pamumuhay ng mga Amerikano. Hindi mo sila masisisi, isang solusyon lang. Naniniwala akong kadalasan na bigo ang multikulturalismo. O may iba pang mga kultura, tulad ng mga Hindu, Kristiyano at Buddhist, at napakarami pang magagandang kultura na lumipat sa Amerika. At sa loob ng 1 o 2 henerasyon, naging Amerikano na sila. Okay, naging Amerikano na sila. Hindi ko masasabing bigo ang multiculturalism, pero may isang kulturang sigurado ako. Maaari mo rin itong suriin. Pwede kang magpatuloy sa pagsasaliksik. Pero laging lalabas na ang Islam ay hindi nahahalo sa ibang kultura, likas na ito sa Islam. Ito'y agresibo at marahas na ideolohiya na nananakop at nangingibabaw. Wala silang lakas militar at 300 taon na silang hindi makapangyarihan sa militar. Kaya hindi kanila kayang sakupin gamit ang lakas ng kanilang sandata. Pero kaya nilang gawin ang mga palihim na bagay na ito. Nagawa nila ito sa Alemanya, Pransya, Britanya, at ngayon tinatarget na ang pinakamalaking gantimpala, Estados Unidos. Muli, malabong mangyari. Sobrang malabo dahil hindi pa nga sila nagtatagumpay sa Alemanya, Pransya at Britanya. Alam nyo kung gaano kasama ang sitwasyon doon at maaari pang lumala. Papunta rin sila sa Amerika. Kaya darating sila, automatiko. Kung Kristiyano ka, payo ko, bakit mo tutulungan ng mga Muslim? Alam mo, Magising ka Amerika, may mga Muslim na sumusuporta sa Sharia sa United States, sinasabi sa iyo na hindi ka welcome. Plano ito para sa parallel na lipunang Islamiko. Susunod ang mga mag-aral sa Islamic dress code at gender separation. Pakinggan nyo ang mga batang sumisigaw laban sa Israel. Hindi ito education kundi indoctrination. Dati sa Palestina lang ito, ngayon pati sa Amerika. Ano kaya ang magiging epekto nito sa mga batang ito? Huwag ka nang lumayo. Tumingin ka sa United Kingdom. Mayroon silang 2 at 3 henerasyon ng mga Muslim. Doon na ipinanganak at lumaki sa mga magulang na Muslim na sila mismo ay ipinanganak at lumaki rin sa United Kingdom. Kahit ilang henerasyon, nanatili at tumindi pa ang kanilang radikalismo. Amerika, magising ka naman. Ipinapakita ng New York Times na parang ordinaryong pabahay lang ito. Inaakusahan ang makabayan na nagbababala ng Islamophobia. Mukha bang natatakot sa Islamophobia ang mga ito? May lalaking Bangladeshi na nagpunta sa United States of America. Nakita mo na siguro ito kaya pasensya na kung napanood mo na karamihan ng mga clip. Ngayong alam mo na ang sitwasyon, huwag mo itong baliwalain. Panoorin ang video ni Congressman Keith Self, mahalaga ito. Pakinggan mo siya. Mahalaga ang Sharia Free America Act. Kung dayuhan ka at sumusunod sa Sharia, kailangan mong lisanin ng bansa. Dayuhan, hindi mamamayan, kahit anong uri ng dayuhan. Kung sumusunod ka sa Sharia, kailangan mong umalis o hindi ka papapasukin sa bansa. Mahalagang panukalang batas na dapat nating ipasa. Magdadagdag pa ako ng hakbang. Alam kong sabi ni Representative Keith Self na ito ay para sa mga dayuhang banyaga, hindi sa mamamayan. Habang umuunlad ang lipunan at moralidad, dapat sumabay din ang ating mga batas. Hindi dapat gawing parang banal na bagay ang pagkamamamayan na hindi pwedeng galawin. Totoo, may gumawa na niyan sa ibang bansa. Sa United Kingdom sa Australia, maaari kang tanggalan ng pagkamamamayan kung mapatunayang nagkasala ka sa anumang kasong terorismo. Kaya, ang pagsunod sa Sharia ay dapat ituring na pakikiisa sa terorismo dahil ito ay terorismo. Naniniwala ang mga taga-suporta ng Sharia na ang homosexual ay dapat itapon mula sa bubong, ang nangangalo niya ay batuhin hanggang mamatay, at ang magnanakaw ay putulan ng kamay. Sa totoo lang, ang mga taong nagsasalita laban sa Islam, ang mga taong nagpapalaganap ng fitna, ang kanilang mga kamay at paa ay dapat putulin mula sa magkaibang dulo. Yan ay Kabanata 5, talata 33 sa Quran, hindi hadith kundi nasa Quran mismo.
Kaya ang sino mang nagtutulak ng Sharia ay dapat ituring na tumutulong o nakikiisa sa terorismo. Kung mapatunayang nagkasala ka, maaaring bawiin ang iyong pagkamamamayan. Matitinding panahon, matitinding hakbang. Habang nagpapakumbaba ka sa kanila, lalo silang hihingi at hindi titigil. Nakita mo na yan. Muli, hindi ko sinasabing hindi pa ito nangyayari. Makikita mo yan sa Europa. At talagang wala silang magawa dahil ganoon na talaga sila. Alam mo na ang kultura doon. Pero iba ang Amerika. Sobrang saya ko para sa Amerika. Ang batas ni Randy Fine na nagbabawal sa mga korte sa Amerika na sundin o isaalang-alang ang Sharia ay mahalaga rin. Pero muli, lahat ito ay mga batas lang. Dapat malaman ng lahat ang panganib at makilahok dito. Suportahan ninyo ang mga halal na opisyal na gagawa ng mabibigat na trabaho, pati na rin ang inyong mga tagapagpatupad ng batas na gagawa ng mabibigat na trabaho. Huwag matakot. Huwag kayong matakot sa mga taong ito. Seryoso. Ayokong magtunog na mayabang na tao na hindi sineseryoso ang kanyang kalaban o minamaliit siya. Pero sinasabi ko sa inyo, kung ang Amerika o mga Amerikano ay haharapin ng banta na ito, hindi sila tatagal ng 1 buwan. Hindi sila tatagal ng 1 buwan. Sa United States, dapat baguhin ang kulturang naniniwalang pantay-pantay. At pareho lang lahat ng kultura. Huwag mong sabihin yan, nakaka-offend. Tama na yung kalokohan, tapos na tayo dyan. Wala na ang cancel culture. Hindi ko alam kung ilang kabataan ang nanonood. Karamihan ng audience ko ay kasing edad ko. Naalala nyo ba kung gaano kasama ang cancel culture noong late 2010? Naalala nyo ba yun? May nagsasabing na mga kahit anong nacionalidad o etnisidad. Hindi pa ito mapanira. Basta critical lang tulad ng, ay ba hindi namin gusto ang Sharia? O nakaka-offend yan sa mga Muslim. Racist daw to. Boom! Wasak ang tao. Mawawalan sila ng trabaho. At nagdulot yon ng takot at pagkataranta. Kaya nagsimulang manahimik ang mga tao. Binili ni Elon Musk ang X. Kung gusto mo siya o hindi, wala akong pakialam. Masasabi ko bilang isang content creator, dahil nakita ko yon, naranasan ko yon. Palagi kaming takot magsalita ng totoo naming iniisip. At alam ko, matagal na akong nasa ganitong kritikal na industriya. Dati akong Muslim at kritiko ng Islam kaya madalas tanggalin ang mga video namin noon. Habang buhay akong naban sa Facebook. Noon istrikto ang Facebook pero lumuwag si Zuckerberg nang naging presidente si Trump. Pero hindi na ako bumalik sa Facebook. May Facebook account ako bilang creator pero wala akong pinopost doon. Wala na yung kulturang yon. Wala na ang cancel culture kaya pwede ka nang magsalita. Hindi na sila darating. O kung darating man, hindi na kasing dali na tanggalin ka sa trabaho gaya noong 2010. Kaya, mga mahal kong Amerikano, huwag ninyong hayaang magwagi ang Islam. Hindi ninyo kaibigan ang kulturang at relihiyong ito. Narinig niyo silang paulit-ulit na nagsabi nito mismo. Hindi niyo kailangang maniwala sa akin. Pakinggan niyo sila. Ginugulo daw kayo at gusto nilang ipalaganap ang Islam. Baguhin ang isipan. 10 ibang tao. Maaari nating madagdagan ang ating bilang ng 10 beses. Kung bawat Muslim ay mag-aanyaya ng 10 hindi Muslim, bakit mo sa tingin ginagawa nila ito? May isa pang Amerikanong Muslim na nag-aanyaya. Pakinggan mo siya. Tayo ang tagapagdala ng mensahe ng sugo at kinatawan ng Islam. Kailangan nating maging solusyon. Ang hinaharap ay atin. Bawat perpektong bangungot ng isang Muslim na Europa. Pwede silang magalit ng gusto nila. Wala akong pakialam. Magiging Muslim na bansa ang Amerika at Rusya at papasok ang Islam sa bawat tahanan. Dapat tayong sumali sa pagbabago. Ito ang kanilang layunin. Ito ang kanilang layunin. Sabi ng kaibigan kong si Nuria Khan, ang Islam ay nagpapababa ng saya at kalidad ng buhay saan man ito mapunta. Nakakainis talaga. Tingnan mo, ganito ang magiging kinabukasan ng mga bansang kanluranin. Kung hindi tayo magising, ganyan ang kinabukasan. Tingnan mo ang mga babaeng ito. Okay lang makita ko ang mga babaeng Wakustani na asul ang buhok at ganito magdamit dahil sobrang obsessed sila sa Islam. Hindi sila tatagal kahit isang araw. Nagbibiro lang ako. Sumulat kayo sa lokal na politiko, senador o kongresista at sabihin na ayaw ninyo ng Islam. Hindi kaibigan ng Islam. Hindi ako propeta ng kapahamakan pero nakita ko na ito. 15 taon na akong nag-aaral tungkol sa Islam. Palaban ang kulturang ito at hindi nakikihalubilo sa iba. Tumingin ka sa paligid mo.
Sa India, bakit may problema ang mga Hindu sa Islam? Sa Myanmar, sa China. Sino ang mga Buddhist na ito na may problema sa Islam? Sa Europa ngayon, sino ang may problema sa Islam? Sa Africa, sino ang may problema sa Islam? Ano ang karaniwang denominator? Islam? Hindi nila kasalanan, ganyan lang talaga ang Islam. Inuutusan nito ang mga tagasunod na ipalaganap ang salita ni Allah. Paulit-ulit itong nakasulat sa Quran. Nakakahiya kung ang pinakadakilang sibilisasyon ng tao ay matalo ng mga balbas sarado na parang sinaunang tao. Pero hindi ako naniniwala na mangyayari yon dahil alam kong hindi nyo hahayaan mangyari yon.